ako'y kilala sa lipunan. Hinahangaan ng marami dahil sa taglay ng aking kagandahan at isang simbolo ng tunay na Pilipino. Lubos ang aking kasiyahan nang malaman kong babalik dito ang aking kasintahan na si Ibarra. Ngunit, minabuti kong sa sarili ko na lang ang aking kasiyahan na ito. Paniguradong hahanapin agad ako ni Ibarra sa kanyang pagbalik. Sinang, aking kaibigan, sakaling hanapin man ako sa iyo ni Ibarra, pakisabi na lang na gusto ko nang putulin ang aming relasyon dahil sa matindi na dahilan. Lapit na. Malapit na ang araw ng aking pagpapakasal. Ngunit, bakit ganito ang aking nararamdaman? Sa halip na kasiyahan, ay kalungkutan ang aking nadarama. Kagabi, hindi ako makatulog. Hindi dahil sa natatakot akong magpakasal kay Linares, ngunit dahil lubhang magpapakasal ako sa lalaking hindi ko naman mahal. Buong akala ko na kapag dumating ang araw ng aking kasal, ay mararamdaman kong nakatungtong ako sa langit at hindi parang nahuhulog sa impyerno. Maging ang napakalaking kasiyahan na to na hinanda ng aking ama ay hindi kayang pawiin ang pangungulila ko sa pinakamamahal kong Crisostomo. Sa aking kalungkutan ay tumakbo ako palabas at tumungo sa azotea. Parang may natatanaw akong anino ng dalawang lalaki sa dako roon. Di kaya isa sa kanila ay si Crisostomo. Ikaw nga! Aking mahal! Napakasaya kong makita kang muli. Patawarin mo ko sa aking pagpapakasal kay Linares. Pumayag lamang ako dahil gusto kong ilayo ka sa kapahamakan. Tandaan mo na sa buhay kong ito, ikaw lamang ang aking mamahalin at wala nang iba pa. Matapos niya akong yakapin ng mahigpit, sa kanyang unti-unting paglayo ay para bang unti-unti ring nadurog ang aking puso. Hindi ko alam kung kailan ko siya makikita o makakausap, o maaaring hindi na. Kinabukasan ay nabasa ko sa dyaryo. Patay na si Crisostomo! Hindi ito maaari! Hindi ito maaari! Kagabi lamang ay nakita at nakausap ko siya. Ngayon, malalaman kong patay na siya at iiwan ako mag-isa. Bakit ganito? Bakit? Kung gayon ay wala nang silbi ang aking desisyon na magpakasal kay Linares. Mas gugustuhin ko pang mamatay o kaya manatili sa kumbento at magsilbi sa Diyos habang buhay kaysa magpakasal sa lalaking hindi ko naman minamahal. Ngayon ay wala na si Crisostomo. Wala na ring saysay ang aking buhay. Kinakatawan ko si Leonor Rivera, isa sa mga naging kasintahan ni Dr. Jose Rizal. Ako'y isang simbolo ng dalagang Pilipina at ipinahihiwatig ko sa inyo na ang isang tunay na nagmamahal ay handang magsakripisyo
para sa kanyang minamahal. Ang isang tunay na Pilipina ay handang manindigan at siya'y handang ipaglaban ang kanyang tunay na nararamdaman. Ako po si Maria Clara, ang tunay na anak ni Padre Damaso. The following are the social issues in Maria Clara's monologue in Noli Me Tangere during Spanish colonial rule. Oppression of women. She has little control over her life, being forced into an arranged marriage. Forced marriages. Her engagement to Linares, despite loving Ibarra, reflects how status dictated marriage choices. Religious hypocrisy. She enters a convent due to social pressure, showing how religion was both a refuge and a form of control. Corruption and abuse of power. Her biological father, Padre Damaso, exposes the clergy's moral corruption. Lack of freedom. Her fate is dictated by family, religion, and colonial rule, limiting personal choice. Love and sacrifice. She sacrifices her happiness for Ibarra's safety, illustrating personal struggles under societal constraint. This monologue reflects gender inequality, religious corruption, and rigid social structures, issues that are still relevant up to this day. Maaring marisolba ang mga isyong hinaharap ni Maria Clara, katulad ng pang-aapi sa kababaihan, sapilitang pagpapakasal, pang-aabuso ng kapangyarihan at kawalan ng kalayaan. Sa pamamagitan ng mataas na Human Development Index o tinatawag ding HDI na nakatuon sa edukasyon, kalusugan at kabuhayan. Edukasyon. Ito ang nagbibigay ng kaalaman at kamalayan sa karapatan ng kababaihan, kaya't hindi na basta-basta napipilit sa sapilitang kasal o diskriminasyon. Kalusugan. Ito ang nagbibigay daan sa serbisyong pangkalusugan, kabilang na ang mental health support, upang maiwasan ang depresyon at sapilitang buhay relihiyoso. Kabuhayan. Ito naman ang nagbibigay ng mas maraming oportunidad para sa kababaihan upang hindi na umasa sa kasal para mabuhay at makalaban sa pang-aabuso. Ang pag-unlad ng bansa sa pamamagitan ng HDI ay magbibigay sa kababaihan ng tunay na kalayaan at kapangyarihang ipaglaban ang kanilang sariling kaligayahan. Hindi tulad ng naging kapalaran ni Maria Clara.